Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa kanunay ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Unsa may o kinsa may nagsulti ani. Kinsay nagsulti ani nga sa kanunay ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Nangamatay na mo diha. Kinsay nagsulti ani. Sige, tubagalan ninyo. Ang nagsulti ani mao ang Ginoo, padulong sa nasod nga iyang gipili nga mao ang Israel. Ang nagsulti ani mao ang Ginoo, padulong ang hinato nga iyang gihimo bunga sa iyang gugma. Gihimo gid niya nga iyang larawan og kasamahan. Unya gisulti nis Ginoo aron atong sundon nga ato sad unta ning isulti padulong ngadto niya. Kinsa ninyo dinhi ang moingon, Pader, ako jung giampingan ang akong gugma alang sa Ginoo. Taas ang kamot. Okay, wa katunga. Kinsa ninyo ang wa gyoy sala sugod adtong January 1 hangtod karon. Taas ang kamot. Wa na ni isa. So, wa day mo mag-amping. Di ba? Karon ang Ginoo 100% every minute, every second giampingan niya ang iyang gugma padung nato. Pero kita wa ta hangyuas Ginoo nga 100%. Ang gusto lang niya perseverance. Unsa man ang perseverance? Kana bang kung makaamgo na ta nga kita di ay ni kuana ba ni biya nas Ginoo mubalik unta tag higugma niya. Kinsa ninyo dinhing sugod karong adlaw hangtod June 30 musaad nga higugmao na gid ninyo ang Ginoo ug di gyud mo magpakasa gikan karon hangtod June 30. Ta sa kamot. Wa lang gyapon bisan sa pag-commit di gyud mo muhimo ana. Grabihan na sad no. Usbon ako, last chance na lang kay dili ganay ka mo commit apasabot to akas pikas. Sayon ra man kay na. Sige. Og di mo isas kamot pasabot ang inyong gisunod ang kaatbang sa Ginoo. Kinsay mo saad nagikan karon ampingan na gid ninyo ang inyong gugmas Ginoo hangtod June 30 lang, June 30. Tas kamot. At least 95%. So kamo wa mo isa, bahala na mo dias buhay ninyo. Unsa may hinungdan nga di man kamo isa sa imong kamot bisan na lang sa pag-commit karong adlaw tungod nas kabalaka. Kabalaka. Di pa lang nako matuman. Himot ang bakakon. Tuga-tuga tagsaad. Unsa pala mahitabo ika. Makatuman day ko ana. Mao man ay ato. Mao na ang tema ni Kristo sa iyang ebanghelyo karon, ayaw mo kabalaka. Ayaw mo kabalaka, unsay inyong kanon, unsay inyong ibisti, unsay inyong puy-an. Ayaw mo kabalaka, unsay mahitabo sa sunod adlaw. Mao na ang ato ding commitment sa Ginoo, ang atong measurement every day, daily lang. Mao bitaw nang amahan namo ang gitudlo ni Kristo nato, ang kalan-o namo sa matag adlaw. Wa siya mingon ang kalan-o namo sa matag semana ihatag karong adlaw. Wa sa siya mingon ang kalan-o namo sa matag tuig ihatag karong adlaw. Ang iya lang iyon ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag karong adlaw. Kung ako tong i-reduce gikan karon hangtod karong igkatog ninyo karong gabi, kinsay mo saad nga inyong ampingan ang inyong gugmas Ginoo. Taas ko nung kamot be. Gikan lang karon hangtod ini katog ninyo, di gid mo miisa ka mo uban, di gid mo amping. Mao na kabalaka.
Tungod aning kabalaka, nag-away ang atong mga leader sa kalibutan. Tungod sa kabalaka, ang atong mga politicians dinhi sa atong nasod nag-away, nagbinudhiay, naghudasay. No, naroy mga sikat kaayo nga mga hudas diha sa Senado nga ilang ganlag hudas. Naapil ra ba in taon ang iyang kanini ang gitawag og religious group kay pastor man sad ni siya or usa man ni siya ka leader sa usa ka organisasyon. Gani ang leader ang ilang organisasyon gasugod man og Jesus, giilisa na in taon og Judas, which is also unfair tungod lang niya. Mao na lingi ay mong tupad ingna Judas ka lingi ba na Judas kinsa man ang Judas nahigugma sa salapi. Mo nang gisulti na ni Hesus sa wapas siya budhiin ni Judas, iyan ang gisulti, dili mo pwedeng mo alagad og duha ka agalon, di ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo og ang salapi. Ang kontras Ginoo dinhi sa kalibutan ang salapi. Pasabot ang salapi kanang kwarta mo nay representative sa yawa sa atong kinabuhi. Nya kun ato na gyud higugmaon ang salapi, ato giyong patyon ang Ginoo ug kadtong mga representative sa Ginoo. Mahimo gitang Judas. Si Judas dako kayo unta siya og kaning ipasalamat ni Hesus kay si Hesus mahimo niyang treasurer sa ilang grupo. Nga pinangga siya ni Hesus kay isaw pag isiyag kaon sa gikan-an nga plato ni Hesus. Pinangga siya. Nganong nahimo siyang Judas, kay nahigugma siya sa kwarta. So kung ampingan nato ang atong gugmas Ginoo o ang atong gugma sa atong isig katao, ayaw gyud higugmaa ang kwarta o kadtong mga tuburan sa kwarta. Unsa may tuburan sa kwarta? Business, imong trabaho o kanang imong gilingkuran nga posisyon sa katilingban isi politician. Ako sad isi pare kanisang akong pagkapari mahimo ning tuburan sa kwarta labi na og dako-dako kolekta. Nga usahay mauna nay akong higugmaon. Mahimo gitang Judas. Kining istorya sa unang pagbasa nang hitabo gini sa atong kinabuhi. Ginagmay og dinagko nga paagi. Unsa may giistorya sa unang pagbasa, kani si Huyada usa ni kapari nga maoy mi luwas ni Juas or ni Huas nga anak ni adtong unang hari nga gipatay ni Atalia, itong rahimong reyna. Gitaguan nila si Huwas didto atong kwarto matud pa sa pagbasa kagahapon. Gitaguan nila hangtod ni tubo si Huwas og pagkabatan-o na niya na ating edad nga mga 15 anyos, gihimo siyang hari, bag-ong hari sa Israel ug gipatay nila si Atalia. Pero matud pa dinhi sa atong unang pagbasa, pagkamatay sad ni Huyada kadtong pari nga nitabang sa bag-ong hari nga si Huwas, ila na sang gisalikway ang Ginoo ug nagsimba na sila sa lapi ug sa mga Diyos-Diyos. Mao to ang Ginoo nasuko nila apan gipadad-an silag mga propeta. Ug usa sa propeta nga nisulti nila mao si Zacarias nga anak ni Huyada, anak adtong pari nga nagtabang sa hari. Nisulti si Zacarias, mao kini ang giingon sa Ginoo, tungod kay gilapas man ninyo ang mga sugo sa Ginoo, wala kamo muuswag. Kumusta mang atong nasod ro ni uswag? Di ba? Sounds familiar? Gisalikway kamo niya, kay gisalikway man ninyo ang Ginoo. Pagsulti ani ni Zacarias, unsa may gibuhat ni Huwas og sa iya mga opisyal, gibato siya.
didto gyud templo o gipatay. Matod pa dire nalimot si Huwas sa kaluoy nga gipakita ni Huyada ngadto niya nga gihimo siyang hari. Wa na niya ilha ang naluoy niya o ang nagluwas niya, iyang gipatay ang anak. Ug maotong ang Ginoo mitugyan sa gingharian ni Huwas ngadto sa Syria. Bisag jutay ra kaayo ang mga sundao sa Syria nga misulong nila nya sila porting daghana, nabuntog sila sa gubat unya gibiyaan si Huwas ang hari nga buangon na wa na mo ilag utang kabubuton sa Ginoo og ni Huyada, gibiyaan nga samaran. Nya kadto si Zacarias nga mo'y ilang bag-ong pari, anak ni Huyada, daghan mang nakauyon ato, hastang mga sulugoon nga nahibilin dito sa gingharian nga nag-atiman ni Huwas, ni Hari Huwas, nagmahal man atong Zacarias, naglagot sila sa hari, nganong gipapatay niya si Zacarias. Tugon sa may nahitabo, ang iyang mga sulugoon, nagtanaw niyang daghan na kaigsamad, gitiwasan siya. Imbis atimanon siya, sa una giatiman man siya, katong gamay pa siya, gitiwasan, ilang gipatay. Unya, ang nahitabo pa gyud, wa siya gilubong sa lubnganan sa mga hari. Lingay mong tupad, ingna di ka katiwasan. Pasabot, kung mawa naging atong gugma ngadtos Ginoo nga mo'y naghatag natos tanan, nga matod pagay diri sa atong gospel, gaatiman sa mga langgam, gaatiman sa mga balili, nagatiman sa mga bulak. Nya mawa na ang atong pagsalig aning maong Ginoo, kay anha na ta mo salig sa kwarta sa atong salapi, ipapatay sa tas Ginoo. Ipapatay ta niya. Di na sa ta niya protektahan. Ug ang atong kwarta dili makaprotektar nato. Ang atong gingharian kanang imong balay di na kaprotektar nimo. Usa lang kalinog, mao ra nay mudat-og nimo. Ang imong mga simento diha. Kanang imong condominium units nga tuwa kas ika 30th floor to anak kas ika 40th floor, og mahugno ng imong condominium iniglinog, nya tuwa ka dito, hayang-hayang ka dito, nya daghan kay kag giilugan, daghan kay kag malita, paldo kay kas pagsigig dawat anang mga malitang kwarta tungod sa atong graft and corruption, maura nay mulusno nimo og mopatay nimo. Di nakatabangan sa Ginoo. Ana gilingya na sa imong tupad. Na maayo gyud nga raffle ticket atong paliton. Bitaw. Ay pagsigig palit anang tambal, ay pagsigig palit anang imong maintenance, ay pagsigig palit anang makaon, ay pagsigig palit anang imong sulob, kanang imong i-protektar sa inyong balay, ay pagsigig palit ana, matud pa ni Kristo, di ba mas importante ang kinabuhi kaysa pagkaon? Mas importante ang imong lawas kaysa imong ibiste. Sige kag panindot anang imong gibiste, ug ang imong lawas din ana kalakaw, di na kaganahan mo sulob ana. Ano? Ganahan ba day ka? Di na. Mo na mas importante gyud ang gihatag sa Ginoo. Nya sa may gihatag sa Ginoo nato, gugma. Gamita. Pero kinsa may higugmaon? Ang gihigugmas Ginoo. Ang Ginoo ug ang gihigugmas Ginoo. Mo'y atong higugmaon. Kinsa may gihigugmas Ginoo? Tao. O higugma ay mo isig ka tao. Nya, pila naman ka ticket sa inyong gipalit ron? Oh, jutay kayo. Gahapon 100 ra ka tickets ang atong halin. Gahapon ba? Tibok adlaw. 100 ra ka-tickets. 100 ra day katao ang naminaw nako kada adlaw.
100 na day katao ang dinhila sa atong teritoryo sa Compostela ang dunay 200 pesos. Di oy, purting daghana. Pila naman roy akong subscriber sa atong YouTube. Kani ingon man ko ninyo, sige gid mo og view, like, share og subscribe aning atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Pila naman ron 294,000 ang subscribers ana. Nya 100 ra kabuok ang ni wa pa kita kasiguro kaning 100 tickets basig napuo ra ni katao or 20 ra ni katao ang nipalit ani. Di ba? O ibutan na tog tag sa katikit kada tao, 100 ra katao o sa katikit lang. Nya maora day na. Dili oy ngano man kay wa ka nahigugma sa simbahan. Wa ka nahigugma sa atong gipanginahanglan dire. Nalimot ka nga purti nimong luhod-luhod dire. Kamo mga taga Compostela nga naas abroad na karon, nindot tag mga pangita or ni adinhi nga nindot nagpangita. Hibaw ko purti ninyong luhod-luhod dinhi katong paduong pa mo graduate, katong paduong pa mo take og board exam, nya katong pagdayon ninyong larga, purti ninyong luhod-luhod dinhi. Ginoo tabangi ko ana no. Nya karon na mo diha. Sige tagyaw-yaw di palit mo grapple ticket. Bisan ang taga Compostela, bungol kay tanan. Totoo mo kanya ito mo. Si palit baligya. Ana. Kano saan naman sad mo mobalik din kung daghan na sa mugsamad. Tiwasan mo nako din og mari mo. Ana na sa mo magpakilo oy kung daghan na mugsamad kay nabuntog na mo sa kaaway, tiwasan na sad mo. Di pagyud mo ilubong didto sa sa tinga na to. Ayaw sa na itugot oy. Ano? Tanawa ha. Ato lang iistorya ang kaning nahitabo aning atong di man siya haom kayo pero tanawa ang kaning bang tawo nga di gyud mahigugma di mo tan-aw og utang kabubuton. Mahitabo gyud kaning nahitabo sa ni Juwas. Si Koan President Marcos Sr. Nahimo tong presidente sa Pilipinas tungod kay gitabangan siya sa iyang mga kaigsuonan. Pero niabot ang panahon nga iyan ang kaugalingon ang iyang gitan-aw, nahimo siyang dictator. Og kinsay mo sulti niya sama aning Zacarias nga nisulti nga sayop ng imong gibuhat mahal nga hari, iyang ipapriso, iyang ipapatay. Adtong panahon sa martial law for 20 years. Wa gid siya ang iyang hunahuna adto perpetual na gid ang iyang paglid sa Pilipinas. Unsa may nahitabo? Nawagtan gid siya sa posisyon ug namatay siya nga tawgo nato in quotation wa gilubong sa libingan ng mga bayani. Namatay siya mga towards the end of 1980. Niabot na lag 2015. Sobra na pila ka tuig. Butang natong namatay to siya 1990. Aron dali ra pagkwenta. So mga 25 years, more or less, wa gid siya malubong sa libingan ng mga bayani. Ngano man, kay way naluoy niya tungod sa iyang gibuhat nga daghan ang naigo o niya ang nanaglingkod sa nato, mao sa to sila ni budhi niya. Kay ang unang ni budhi niya, mao man sila si former President Ramos o si kadtong kanhing Senador Enrile. Mautoy mga ligon kaayo nga mibali nga respikas hugno dayon ang dynasty ni President Marcos Sr. Bata pa ni kaning junior ato rong presidente. Batan-on pa ni atong panahon na. Og na-exile sila og namatay. Here comes President Rodrigo Duterte nga suod sa mga Marcos Senior ang ilang ginikanan og sila medyo naay pinagsamahan. Pagka presidente ni President Rodrigo Duterte,
iya dayong gideklarar nga ipalubong sa libingan ng mga bayani si ang lawas ni Marcos Sr., President Marcos Sr. Kaya dili man ikalimod nga presidente siya, di sa ikalimod nga military siya sa una. Nya mao man ay qualifications nga ilubong dito. Bisag gisupak tos pipila na nagrally adto ang mga tao, labi na tong mga diris Dilawan, gisupak ito ni President Rodrigo Duterte. Purting pasalamat. Apil na ni Bongbong Marcos, kay senador naman sa siya atong panahon na, purti niyang pasalamat sa gibuhat ni President Rodrigo Duterte. Pero paglingkod ni Bongbong Marcos, pagka-presidente, tinabangan sa anak ni President Rodrigo Duterte nga si Vice President Sara Duterte, nagtandem sila sa Uniteam, mautong nidaog si kanis President Bongbong Marcos. Unsa may nahitabo? Nakakita na mo unsay nahitabo. Iya karong gilutos ang mga Duterte. Ang amahan iyang gipapriso ngadto sa ICC. Tuwa paron sa ICC bisan og 82 years old naman tingali to, masakiton, di gyud pabuhian tuas ICC. Ang nagpapriso ang atong gobyerno kay wa man to niagi process diri, wa man to niagi og kaso dinhis President Duterte, wa man to niagi og korte nato diri. Pagtugpag ikas Hong Kong diha sa airport, ditso dayog dakop within less than 24 hours, lupa dayon ngadto dahig, priso dayon didto hangtod karon. Hain naman ang gugma sa pamilya ni President Bongbong Marcos ug ni President Bongbong Marcos sa nagpalubong sa iyang papa didto sa libingan ng mga bayani nga hangtod karon ilang pagaduaw-duawon didto. Nalimta niya. O karon iya na sang gipa-impeach. Ingnon akong iyang gipa-impeach kay ang nagpa-impeach ang iyang mga administrasyon. Gipa-impeach karon on process, ikaduha na ning impeachment process ang anak sa presidenteng iyang gipapriso niya, mausad ning anaka ang nahimo niyang vice presidente kay nitabang niya panahos eleksyon aron modaog siya pagka-presidente. Nalimot na sad siya, sige yung impeachment karon. Mas importante pang impeachment kaysa pag-discovery kinsay mastermind sa atong corruption na trillions of money ang nawala, especially sa flood control na scam. Mas importante pa ang impeachment. Giuna gina sa iyang mga hinanib. Og labing ngilad, kinsay mo sulti, mo witness sa mastermind, og hain padong to mga kwartang gipangsod og mga malita, iya na sang ipapriso, kasuhan, ipapriso. Inana. Wa gi kalainan, duol-duol ra gyud kinabuhi ni Hari Huwas or Juwas. Unsa kay dangatan aning administrasyon na nalipay pa kang Ginoo ani o wa na? Uy. Ato ning panaminan kay maamong ta. Kitang mga tao maamong ta. Ang gingharian sa Israel nga gipanguluhan ni Juwas naamong nabihag ngadto sa Syria. Gipangbihag sila. Kita moabot ang panahon nga bihagon ta sa laing nasod. Kaya nga itong utang purti ng dakua, uban ganing nasod ni balibad nagpautang nato, purting dakuas utang, nya wa tay mga proyekto, wa tay mga infrastructures, gani gubaon ang ato mga classrooms, why nahimo mga classrooms sa atong kuan, wang flood control, mga substandard, pero dako kay tag kwartang nawa, moabot ang panahon, mabihag ta, kitang mga Pilipinos, wa natay kaugaling na nasad, ga-celebrate atong June 12 o Independence Day, tanawa ang mga comment diha sa social media niingon na atingali tay independence gikan sa foreign authorities, pero wa tay independence gikan sa atong local authorities.
gikuptan ta, gikontrol ta, wa nay makatingog nato, wa nay freedom of expression, ipapriso dayon ka kung mo tumbok na ka nga maone ang author karong panahon na. Mao na mo abot yung panahon o kita sad matakdan sa taan patay ta nya unsa may hinungdan ang gugmas kwarta. Mao na ingos Kristo, di gyud mo kahigugma sa Ginoo og sa salapi. Ilas na lang kay murag seryoso na kay mo nangatog sang uban nga katong nahigugmas kwarta di ganahan maminaw tanawa, di ba nangatog giing na imong tupad lingi ba ing na sa dili pa ka mamatay higugmaa usa ko, ing na ba ing na sa dili pa ka mamatay higugmaa usa ko ana ha.